Praise Him! Let every breath praise the Lord! Pwede mong palakpakan natin ang pinakamalakas ang Diyos na may kasamang sigaw. Hallelujah! Come on, 5, 4, 3, 2, 1. Can we shout, praise the Lord? Ayan, bati mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, praise the Lord kapatid. Naririto ka ulit. Hallelujah. Wow, what a beautiful view. Full pack na naman tayo. Ayan, praise the Lord. Ito yung pinakakasya natin sa sa Gigi ko. Yan, sabi ko sa iyo mata mo na lang masikip na. Okay. Uy, ano to? Oh, 800 daw tayo dito mahigit. Wow. Praise God. Palakpakan nga natin ang Diyos. Hallelujah. Okay, nasa harapan natin ang mga bata. Of course, yung mga buntis, you can stay there. Yung nakabuntis, diyan ka na lang. Okay, yung mga nabatang ito, pinagpala. Amen? Palapakan din natin mga parents na naririto. Hirap magdala ng mga anak dito, yet they are preparing yung mga batang ito para sumamba sila early stage of their life. Hindi nyo nakikita yung nangyayari sa mga batang ito, pero naniniwala ako, malaki. Yung bata pa lang na sumasayaw dito, kanina, yung anak ni Billy, lalaki yan, nakatulad din niya, nagaganon si Billy rin. Amen? Pwede ba natin ipag-pray natin mga bata? Pwede ba natin extend nyo nga mga kamay ninyo as an agreement that we agree in the prayers for this. Sige, mag-pray tayo mga kids. Kids, let us pray. Let us close our eyes and bow down our heads. Heavenly Father, we thank you and we praise your name. Lord, hindi pa sapat, O Diyos, ang aming pagpupuri kanina. There's more to come, O God. And I pray, O God, that it's not our hearts, or it's not our hands, it's not our voices, O God, but our hearts worshiping you and praising your name, O God. And Lord, I declare, O God, and I pray, O God, sa mga batang ito nasa harapan po namin, that you will continue, O God, to bless their life indeed, O God. They are gifts, O God, that comes from you sa mga magugulang audience. At dalangin po namin, they will continue to grow in favor with men and in favor with God. They will grow, O God, bless, O God, and they favor and mercy shall follow them all the days of their life, O God. Psalms 23 verse 5 and 6, Lord, I declare in their lives, O God. Lord, no sickness shall come upon them, O God. Lord, na hindi nila ma-overcome in the name of Jesus. And if someone among them, Lord, is sick, Lord, I declare that by the blood of Jesus and by the stripe of Jesus, they are already healed in the name of Jesus. Lord, bless them, O God, with wisdom and knowledge so that when they go to school, O God, Lord, they are achievers, O God, in the name of Jesus. Lord, they are protected from any against, Lord, devour, O God, and any bullies, O God, in the name of Jesus. Lord, thank you, O God, for these kids. They will grow, Lord, with wisdom and knowledge, O God, and fear of the Lord. And they will worship together with their parents, O God, in the name of Jesus. So that, Lord, to the next generation to come in their lives, they will continue, O God, to praise your name, O God. Once again, Lord, we give all these kids, O God, to you alone, O God, in Jesus' name. And we extend our prayers sa mga nagdadalang tao, O Diyos. We pray that they will continue, O God, to become healthy. Yung mother, O God, at yung baby, O God, in the name of Jesus. And Lord, I pray for the supply, provision, O God, insurance provided na everything, O God, at lalabas si baby sa tamang panahon, O God. And I pray sa mga mag-asawa na hindi pa nagkakaroon ng anak at nagpray na magka-baby, in the name of Jesus. Let there be life in the womb of this woman, in the name of Jesus, at magbubuntis siya sa taon na to, in the name of Jesus. And we claim it by faith, and we claim it with thanksgiving. Thank you, Lord. We honor you, Lord, in Jesus' mighty name. This we pray, Father, and everyone say, Amen. God bless you, kids. Hallelujah. Sige ulit, palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Ayan, come on, come on, come on. Give praise, honor to the Lord. It's a special day natin, ano? And in fact, we have, I think, saan ba yung wedding dito binigay sa atin? Ayun, may taya tayo. 25-9. Nandiyan ko lang.
We have 25 VIPs. Wow! Praise the Lord! Pwede ba natin palapakan ang mga ating mga bisita? Welcome po sa church. My name is Pastor Walter. Ako po ang inyong pastor. At salamat sa mga buhay ng mga nag-invite. Praise God sa mga buhay ninyo. We have also second timer natin, third timer, fourth timer. Thank you for coming back. Praise the Lord sa mga buhay po ninyo. And sa mga first timer natin, parang feeling ko, nag-e-echo masyado. Parang nangangandidato lang ako. Kayo makakalimot! Sa susunod na eleksyon, pasisimento ko lahat ng iyong kabukiran. Okay, talo na. Okay, sa mga first timer, later on, we will just going to pray for you. And I pray na you will accept our Lord Jesus Christ as your Lord and your Savior. Not a religion, but your Lord and your Savior, so that you will receive the life, everlasting life na pangako ng Diyos sa Kanyang salita. At hindi ako magpipreach na itutuloy ko sana yung series natin. You all know that we have series on prayer and fasting, right? At katulad niya, may mga kumakain pa rin. Hindi, joke lang. Okay, pero i-align natin ngayon sa nangyayari kanina, no? Masarap bang magpuri sa Lord? Sabihin mo sa katabi mo, magdadalawang oras na yon. Oh. Grabe, ano? Kanina yung anong kanta yun? Yung praise? Praise. Grabe. Yung sabi niya, may umawit doon kanina eh. Ano ba yung lyrics doon? Let every breath, let every husband breath, sabi niya, shut. Huwag ka na umawit. Let every bad breath, sabi niya. Tumahimik ka na lang, sabi niya. Okay, anyway. So, ang ganda. Sabi mo nga sa katabi mo, bitin. Gusto mo ba ituloy? Alam mo kung mayroong mga maganda, gustong-gusto ng Diyos na makita, yung mga anak niya nagpupuri sa Diyos eh. Through problems, difficulties in life, we need to have this attitude and character to praise the Lord. Gustong-gusto niya yun. Lalo na pag yung atmosphere na nagsasama-sama ang kanyang mga anak. Ang sarap kayo magpuri. Pag nag-iisa ka nga, hirap mag-worship eh, mag-praise eh. Pero pag yung ganito na, opportunity yun. Kaya pag may nakita ka mamaya na hindi nagpe-praise, titigan mo. Tungkol sa kanya. Amen. Sabihin mo itutuloy natin ito mamaya, ha? Sabihin mo sa katabi, mag-praise pa rin tayo, ano? And I want to boost your spirit. Sabi ko nga doon sa mga nagsusungli, na-obserbahan ko sila eh. Para akala ko nagpe-perform lang sila, hindi sila magsalita eh. Naku, nagpapalit-palitan lang sila. Dapat binoost nila yung tao, sabi ko. But, praise be to God, kasi yung spirit kanina talaga, yung presence ni Lord, buhay na buhay. And this afternoon, ipapollow up natin yan para tuloy-tuloy pa rin pagpupuri natin. Ano? Sino pang kusong pag magpuri kay Lord dito? Makikita nyo na kapag nagpupuri ka, grabe ang nangyayari sa atmosphere. May mangyayari sa katawan mo, sa spirit mo, sa soul mo, and even in your circumstances. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Kahit na pilay ka, sige lang, iiyawin mo lang, isayaw mo lang yan. Kahit wala kang boses, okay lang yan. Matagal nang walang boses ka, okay, iyawit mo lang yan. Amen po ba? Now, number one that I want you to understand, praise is, ilagay mo nga doon, actually, hindi ito yung nakaprepare sa akin eh, pero inililid tayo ng Lord dito eh. Una, praise lifts up your spirit. Subukan nyo, di ba pag nagpe-praise kayo, yung soul mo ngayon medyo sumasaya, nararamdaman mo gumagaan. Sino na ito naka-attend ng mga concert? Yung concert ng mga banda, concert ng mga one-man band, o kaya yung basta mga concert type. Nasubukan mo na ba doon, pag umaawit sila, gumaganito ka rin? Di ba, worship? Hindi, yung mga love song siguro, nagagano kayo, tapos naglalagay kayo ng mga lighter o cellphone. Right? Pero hindi nakakaano sa ano mo yun, sa spirit mo o sa soul mo. Masaya ka lang. Pero paglabas mo doon, wala na. Pero alam mo, pag nag-praise ka, ibang nagagawa niyan. Ang tao kasi, made up of body, soul, and spirit. Tingnan mo yung katabi mo, may katawan ba yan? Oh, hindi naman kaluluwa yan eh. May kaluluwa yan, kasi kung walang kaluluwa yan, patay na yan. Pero may spirit din yan. When we praise the Lord, our spirit lifts up. Meaning to say, kanina malungkot ka, dapat ngayon pag nagpipraise ka, gumagaan yung pakiramdam, pamparamparampam.
Di ba? Pag nag-praise ka, dapat gumagaan yung pakiramdam mo. Kaya pag nalulungkot ka, mag-praise ka. Ano yung praise yung hindi gumagalaw? Praise yun. Praise! Okay, sabihin mo nga sa katabi mo, praise! Nagpupuri sa Diyos. Kaya dapat kayo, mga may sasakyan, dapat may mga music kayo dun sa ano nyo. Hello? Yung mga music, pag nagpatugtog kayo, Lunes lang tayo. O kaya, I did it my... Parang magpapakamatay kayo. Kasi pag yun ang mga pinapatugtog nyo, nagdadrive kayo, I did it my... Parang nakikita mo na talaga liwanag. Eh, mas maganda na pag pinapatugtog nyo doon, mga praise and worship. Mga cellphone nyo, gaganda ng mga ano nyo, pero wala man lang kanta dyan. Puro shako lang nakikita nyo, mga laklak. Mga rock, Michael learns to rock. Okay. Hello? Kaya yung pag cellphone mo, wala, lagyan mo eh. Kung Samsung user ka na, bumili ka lang naman nung, ano ba tawag doon? Micro SD. Eh kung ano kayo, mga Apple users naman kayo, magpa-download kayo ng music dyan. Para pag kayo nalulungkot, mayroon kayong panlaban dyan sa lungkot na yan. Hindi naman katabi mo, parang nalulungkot oh. Nalulungkot ka ba? Ba't di mo inangat ang iyong telepono at tawagan ang numerong? Kapatid, pag nagpupuri ka dapat, yung lungkot mo napapalitan ng saya yan. Tinitignan ko kanina, nagpupuri sila. Yung iba talagang bigay na bigay. Pero iba naman. Worship na, nakaganito pa. Pumasok dito, ay yung karne kanina, sabi niya, ang karne, patay tayo dyan. Hello? Stand-up comedian yata si Pastor. Okay. Sabi mo nga, praise lifts up your spirit. Dapat ganun ang atmosphere. Gustong-gusto ng Diyos na nakikita niya ang atmosphere ng church. May pagpupuri sa Diyos. Kasi sobrang dami ng discourage yan sa labas, huwag ka nang dumagdag. Sabi mo sa katabi, huwag ka nang dumagdag. Malungkot na nga yung plot nyo, dadagdag ka pa. Dapat ikaw yung mayroong atmosphere ng masaya. Pag dumadating ka naman talaga nagbabago yung atmosphere. Hindi yung pag dumarating ka talaga, tinatago nila pati kaldero nila. Wala yung atmosphere pag dumarating ka, kanin niya, itago mo yung kanin. Nababawasan niya, ginaganito niya yan. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, praise lifts your spirit. Tignan mo, basahin mo to. Hindi, yung verse. Ay, nandito pala ako. Oh, why am I discouraged? Hindi naman katabi mo, discouraged yata katabi ka niya Okay, why am I discouraged? Walang lyrics dito. Why am I discouraged? Why is my heart so sad? I will put my hope in God. I will praise Him again. Kaya dapat pag nalulungkot ka, bumalik ka doon sa code, sumamba ka sa Diyos. Magpatok-tok ka ng music and you will see. Kasi ang soul nyo, dyan nananalaytay yung galak, yung lungkot. Yung flesh natin, itong katawan na to, madali lang pasayahin to. Kumain ka lang, matulog ka lang, masaya na yan. Pumunta ka doon sa lugar na mga nabubusog yung mga mata mo, pumunta ka sa mall, window shopping ka lang, nabubusog ka. Pero mas masarap kapag nabili mo na. Doon lang nagsasatisfy yung flesh mo. Pero yung soul iba. Ang soul mo, doon ka nalulungkot, doon ka sumasaya, doon sa loob yan. Pero sabi niya rito, look at this, I will praise Him again and my Savior, my God, now I am deeply discouraged, but I will remember you. Kapatid, ipinapaalala ng Diyos sa iyo ngayon na kapag may discourage ka ngayon, nalulungkot ka ngayon, kailangan mo lang sumamba. This is a very special moment natin or service natin na ibinibigay natin yung papurit pagsamba sa Diyos. It's not an ordinary service. We need to give the best. Naghahanap ng Diyos ng isa, dalawa. What if lahat? Wow! What is that kind of atmosphere? Siguro si Lord, nako, parang ganito lang yan. Nasubukan niyo lang purihin kayo. Uy, ang ganda-ganda mo sis. Ay, hindi na mo. Ay, yung mga babae, di ba kayo rin na nagbubulahan? Ang ganda ng damit mo. So, uy, ikaw lang, luma na yan. Kayo rin nagpupurihan, di ba? Pag nagkakausap-usap kayo sa upuan, iiwanan kayo ng mga mister nyo. Oh, ang tagal nyo na nag-uusap-usap dyan, ano ang pinagkukintuan nyo? Wala lang. 4 hours na kayo, wala pa kayong pinagkukintuan. Kapatid, di ba pag pinuri ka, anong pakiramdam? Di ba masarap? Parang, uy, ang ganda mo naman. Uy, bro,
Pogi ha. Saan ka nagpagupit? Buhay pa ba yan? Parang, di ba kung minsan binabati mo siya, nakagalak. Bro, bagay mo yung ano mo, gupit mo ngayon. Bro, bagay mo yung sapatos mo. Parang malaki, akin na lang. Hindi. Di ba kung minsan pinuri, ang sarap sa pakiramdam. How much more, pag ang Diyos na ang sinasabihan natin, that we give praise to the Lord, pinupuri natin ang Diyos. Alam mo, sasabihin nila, hindi naman. Pag siya ang natuwa, naku, humanda ka. Pagpapala, bumubukas sa buhay mo, kapatid. Amen po ba? Kaya kung nalulungkot ka, okay lang yon. Ang mahalaga, huwag kang matuluyan. Ano nangyayari sa mga nadi-discourage? Kung minsan pupunta yan sa tulay, mamimingwit lang. Hindi kayo naman, masyado kayo iniisip niyo. Hindi ba pwedeng mamingwit lang? Sasabihin nyo ka, tatalong ka. Hindi tatalong, mamimingwit muna. Pag wala siyang mahuli, yun. Ano ba, buhay to, pati wala pa rin. Pag nadi-discourage ka, isa sa mga way na gusto ng Diyos sa'yo, yung makita mo yung pagpupuri, isang wagay yan para ma-uplift ka, yung spirit mo. Ayan po ba? Bilisan natin. Pangalawa, pindot. Praise helps you to sense the presence of God. Pag ikaw kanina pumupuri ka at hindi mo nararamdaman ang presensya ng Diyos, maybe you are sensing something different. Mainit. O concern ka sa damit mo. O concern ka sa makeup mo kasi tumutulo na yung mo dito talaga naman. Mas concerned ka sa flesh mo. When we praise the Lord, it is all about the presence of God. It's not the presence of the worship team. It's not the presence of your pastor. It's not the presence of someone else here, but the presence of God. Pag may bisita tayo na dito, may mga vlogger tayo dito na mga thousands of followers eh. Di ba pag nakikita natin ito, 100,000 followers dito si Jeep eh. Di ba? May mga vlogger ako nakikita rito eh. O tingnan mo, di ba? Kuminsan parang, uy, magpa-picture tayo dyan. Di ba? Kung minsan, pag kilalang tao, gusto mong magpa-picture sa kanya, makikikulab ka. Ipupus ko para may follower din ako. Hindi, joke lang. Di ba? Nasa-sense niya yung presence nila. Ikaw naman, dumidikit ka. Pero pag-usapan na natin presensya ng Diyos, iba to. How do you respond to the presence of God inside the church? Kaya kung minsan, parang nakakalungkot yung mga song leader dito. Hirap minsan yan, nagpapasong lead sila rito. Sila umiiyak na yung mga nasa harapan, nakaganito pa rin. Sige pa, hindi pa ako iiyak. Sige pa. Try mo ako, matigas ako eh. Kung minsan pahirapan. Lumalabas na yung mga litid nila rito kasi lalaki na ng mga hinliliin nila. Pero ikaw pa rin, hindi mo pa ako mapapaiyak. Hirap na sila. Pero the point here is, how do you respond to the presence of God? Pag nandito ka sa loob ng simbahan, we are not religious people. Napapupunta ka lang dito to impress other people, to impress your friends. Uy, bago sa meet mo. Uy, okay ka. Ang ganda ng susunod mo ngayon. Uy, ang ganda ng bahawin kil. Ipapakita mo lang yung presence mo doon. But we came here to the church for the presence of God. Bago pa lumabas sa bahay mo, ina-anticipate na ng Diyos sa iyo yun. That you are, do you long for what? For that presence of God when you go here in this church? Ninanais mo ba yun? O mas excited ka pang tumugtog lang? Mas excited ka pa doon sa gagawin mo? O doon sa kilos ng Diyos? Be sensitive. Na kahit na umukaupo ka dyan, nagpe-praise ka, yung presence of the Lord nandito. He says in that 2 or 3 gathered together in His name, He is in this place. It says in here, basa, surely the righteous, mga anak ng Diyos. Righteous means hindi yung mga mabait. Righteous hindi yung mga reliyosong tao. Righteous is those who are in Christ. Those who receive Jesus as their Lord and their Savior. Those are righteous. Tinatawag nilang right standing with God. Sabi niya na, surely the righteous will, what? Sino rito ang mga tumanggap kay Lord na? Pwede bang magpuri kay Lord? Yeah, isa pa yan. Pag nagpupuri, lagi kong ako, si pastor, madalang niyo ako makita pag palupurihin natin ng Panginoon, ganito lang. Para lang akong pumapalakpak sa sa mga idolo kong Golden State Warrior ngayon na nasa huli na ngayon. Okay. Sorry ang mga taga Golden State ngayon. Papalakpak, ganun, parang hayop lang yun eh. Ay, mali. Para ba yun? Di ba, para sa aso lang yun eh, animals lang yun eh. Pero pag tao, ganito lang yan. Pero para sa Diyos, dapat taas talaga. Alam niyo kung bakit ako pumapalakpak ng ganito? Subukan yung pumalakpak ng ilang minuto lang, yung 1 minuto lang. Mangangawit na yung kilikili ninyo.
tumutulo na yung mga ano dyan, yung anointing. Pero yung iba, amointing. I'm not saying na magkaroon tayo ng religious thing na style natin na iba tayo. But as for me, binibigay kong ibang klaseng pagpupuri sa Diyos, yung ganong palakpak. When I praise God, I don't just clap my ordinary thing. And in fact, sabi ni Bishop, kung naalala niyo yung papalakpak, it gives life. Yung mga nerve natin, yung mga dugo natin, nakakonekta yan sa heart mo. Kaya nga, gustong-gusto ng Diyos yung mga nagpupuri. Buhay na buhay ang mga yan kasi it adds life. Kapatid, makinig ka mabuti. The righteous will praise your name. Sino rito ang mga righteous? Palapakan natin ng Diyos. Hindi tao. O, tinan nyo, iba eh. Iba. Kaya pagpapalakpak, iba, para sa Diyos to. Ilagay mo na sa heart mo, hindi ako papalakpak, iba yung palakpak ko sa Diyos. Diray mo, hindi, para kay Lord lang to. Grabe, may moves talaga. Hindi na, sabihin mo sa katabi mo, pag pumalakpak ka, iba. Para kay Lord naman eh. And this is a way to praise the Lord. One of the highest worship and praise to the Lord that we can give in physical way is to kneel down. Siguro kung meron mang dapat kang gawin pag sumasamba ka sa Diyos, yung pinakamataas na gagawin mo, hindi lang yung sigaw ka lang ng sigaw, hindi lang yung umiiyak ka lang ng todo-todo, hindi nakataas lang kamay, kundi yung luluhod ka talaga. That's the highest form of worship that you could give to God. Are you getting what I'm saying? Kaya pag nasa presence tayo ni Lord, you sense the presence of the Lord, response to it. Naghahanap talaga ang Diyos dito, tinitingnan niya. Ito, fake ito, hindi na ito, tataas-taas lang kami kasi may camera. Katulad kanina yung kay Billy, diba nakaganito, picture lang yun. Picture mo ko. Ang hirap ng peking pagpupuri. Ano kahit anong ganda pa ng picture mo, ayun, pipili-picturean ako. Papakyut ka pa. Alam naman ni Lord kung sino sa inyo talagang pumuri kanina eh. 1 hour and 45 minutes. Naramdaman niyo ba yon? Sabihin mo sa katabi mo, hindi nga eh. Late kasi ako. Sorry sa mga likod ah. Pero, ito kahit hindi ko makita, hindi makita ng ibang tao, nakikita ng Diyos yan eh. Pero kahit na yung 1 hour and 45 minutes dito, nasayaw na silang sayaw. Pero yung kararating lang, naramdaman niya kaagad ang presence, lumuhod na kaagad, talo ka. He give the highest praise na deserve ng presence ng Diyos. Darating din naman panahon eh. Babalik talaga tayo doon. Sabi mo sa katabi, tingnan mo siya, kung kasama ka. Kaya siguraduhin na natin, nandito ka lang. Kasi nagre-religion lang tayo dito. You need to have a real, genuine relationship with Him. Because if you do have, you will respond properly. You will do the appropriate way how to respond to the God who created everything above anything else. You will respond genuinely. Hello. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bawal peking sumamba rito. Walang pakyut dito pagsamba. Naranasan ko yan, peking yung pag-worship. Yung kinikwento ko, ako yun, yung nagaganito. Kasi one time, nung mahilig kasi ang church natin na makitandem yan sa mga mahahabang praise and worship noon. Mayroon tayong tinatawag na marathon of praise. Iba-ibang mga churches yan. Maabot ng mga 20 na churches. Ano yan? Kada 30 minutes, 1 hour, papalitan ng praise and worship. Tuloy-tuloy, spontaneous worship. Grabe, iba-ibang churches yan. Pag ang JR na, alam na namin kung JR na yan. Kasi kuminsan taob yung ganito yung stage na gaganituhan. Kasi medyo malalaki yung noon ng mga JR. Kaya pag umawi sila yung stage, nakaganito. Yung isa yung kabila, pupunta sa kabila, magbabalance yung stage ngayon. Pib, pastor. Okay. At kidding aside, napakahilig na. One time, nakita ko may nagpipicture eh. Tapos sabi ko, gagandahan ko ang pag-worship ko, sabi ko. Talaga, tinaas ko kamay ko, yung ganito yung sinasabi ko, hindi ako yun, hindi ikaw yun. Amen. Thank you, Lord. Picture na ba?
Oh, wala na. Okay na, okay na. Balik sa normal ulit. To cut the story short, lumipas ang ilang buwan noon, birthday ko. Wow, nag-birthday ako December. Niregaluhan ako ng worship team. Isang napakalaking frame. Sabi ko, ano kaya ito? Sabi ko. And to my surprise, and to my discouragement at the same time, it was the picture that I raised my hand. Fake worship. At nilagyan pa ng worship yun, true worship, blah, 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 blah. Lusaw na lusaw ako dun. Sabi, habang tinitingnan ko, ano ngayon? Sabi ng Lord sa akin, sige na Lord, itatago ko na lang po ito. Hindi ko na ito ikakabit. Oh, hindi na nakita ng worship yun. Nakita niyo ba itinawid ko? Hindi, kasi it was ungenuine. It's fake. Hello? Ayaw ng Diyos yun eh. Bakit ko naranasan yun? To tell to you that God really wants a genuine worship to us. You're righteous people. And you need to praise in Him. Upright will live in your presence. Tignan mo, sabi mo sa katabi mo, sa presensya ng Diyos, nabubuhay ka. Tignan mo isda, saan nabubuhay sa presensya? Sa presensya ng tubig. Tama? Alisin mo ang isda sa tubig, ano mangyayari? Mamamatay. Ang puno, saan nabubuhay? Sa lupa. Tanggalin mo sa lupa, ano mangyayari? Patay yung lupa, yung puno, right? Ang tao, tanggalin mo sa presensya ng Diyos, mamamatay yan. And that's what happened to Adam and Eve. They were living in the presence of God. But they took to eat the fruit of the knowledge of good and evil. At ang sabi ng Diyos sa kanya, huwag niyong kakainin niya, mamamatay kayo. Nung kinain, hindi naman kami namatay But their spirit died. And praise be to God, from that moment, the Lord proclaimed na i-redeem niya ang tao one of these days. Na ipropesiya niya. At yun ang binuhay ng Diyos natin, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ka nga born again eh. Binalik ng Diyos sa'yo yung spirit na kumukonekta sa Diyos. Kaya pag tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and your Savior, hindi ka na lang yung body, hindi ka na lang soul, kundi bumalik yung born again the spirit na tinatawag natin. Born again is not a religion. It's born again the spirit, binalik ng Diyos. Yun ang ibinigay sa atin ni Jesus Christ. Now that you have that born again ka na, you must live in the presence of God. Kaya kapag hindi ka nabubuhay sa presensya ng Diyos, tanungin mo sarili mo, why am I not? Because your spirit is still dead. Written in Ephesians, noong unay mga patay kayo sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan, ngunit tinubos kayo ng Panginoong Hesukristo para mabuhay ang inyong mga spirito. Hello. Sabihin mo sa katabi mo, pag nagpuri ako, damang-dama ko presence ni Lord. Nandiyan po ba kayo? Tuloy natin. Tuloy natin. Umanda kayo, kaya pag nag-praise tayo, todo na. Sabihin mo sa katabi mo, pag nag-praise tayo mamaya, bawal pa cute. Sabihin mo sa katabi mo, itodo mo na. Isayaw mo na. Kahit nakaliwa, parehas yung kaliwa mo, okay lang yun. Kahit yung boses mo, kahit hindi maganda, dati na yan. Okay lang yan. Maganda nga yung hindi maganda ang boses bumababa ka agad ang presence ni Lord Tama na, okay na yun, ako na yun. Bababa na ako anak. Maingay na sa langit masyado. Hello. Sabihin mo sa katabi mo, pag umaawit ka, ini-invite mo yung presence ni Lord. Alam niyo ba sa Lord, alam niyo yung mga music, ito yung mga may mga notes yan And in the Bible, I think it's Isaiah or in Psalms, that there are notes. Yung mga nota-nota na yan, ginagawa niyang staircase. Para siya'y bumaba doon sa presence. So every time you praise the Lord, every time you sing, worship to the Lord, grabe, nagkikreate ka ng staircase na bababaan ng presensya niya. How's that? Kaya tayo, pag sumabay-sabay tayo mamaya rito, naku, maniwala ka. Sabihin mo sa katabi mo, pag nagpuri ka mamaya, itodo mo na. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa katabi niya, itodo mo na. Worship team, hali nga kayo rito. Hali kayo, kagigisain ko kayo. Hali kayo rito. Akyan. Nasaan ba yung keyboardista natin? Kumakain na ba? Fasting lang yun. Nasaan yung keyboardista natin dito? Okay. Praise God, palapakan nga natin ating mga spring worship. Wow! Ka-uniform. Hali kayo rito. Akyat. Akyat kayo. Pag ginanito ko, sasabayan nyo Ang hindi sasabay, pakitanggal na ang mga lisensya ng mga to. Joke lang. Okay? Hallelujah. Tignan natin ito. Magpupuri kay Lord
Hindi sa inyo yung palapak, okay? Kay Lord yung palapak, ha? Pag ginanito ko, ilang yun, ha? I. Huwag nag-i kayo, wala namang i dyan, eh. Ito lang ang may chords. Yung drummer, i din. Oo, i. Walang siyan. Hindi, mayroon i. Ito. Okay? Ay, thank you. May earcon pala rito. Okay, sige, example nga natin. Pagpupuri sa Diyos, sa music nyo. E, 1, 2, 3. Wala pa. Ayan. Lalagyan natin ng atmosphere. Kaya pag naririnig yung music na ito, nagkikreate ng atmosphere to. Those notes are inviting the presence of God. Just be sensitive to the presence of God. This is not music. Music is different from worship. Did you know that every music that been created by Christian, they prayed for every lyrics that they want to put. Lahat ng worship na inaawit nyo dyan, sabi nga ng worship leader natin kanina, hindi basta-basta lyrics lang yan. They pray. They ask to the Lord, ano yung music, ano yung lyrics na yan, patungkol, papurihan ka. Kaya papansinin mo, tatanungin nila, bro, bakit mo nalika yung, ano yung kanta, yung kanina yung worship natin, Holy Forever? Tanungin mo si, doon, si Chris Tomlin. Hindi Chris Tumbling, okay. Si Chris Tomlin, tanungin, bakit ganyan ang lyrics niyan? Kasi yan bro, nung nililika ko yan, I was praying to the Lord. Dumating ako sa punto na nag-worship ako, and naramdaman ko talaga yung presence of the Lord. And ito yung pinakamataas sa pagsamba ko talaga. There's always a behind story there. So never, ever na yung mga lyrics na inawit natin, don't just read it, sing it with all your heart. Worship with all your heart. We are not just having a palabas dito, performer dito. No, we are worshiping Him. And if I could ask you and encourage you to join me in worshiping Him in unison, maniwala ka, yung presence ng Lord, babaha rito sa lugar na to. Kasi hindi fake eh. Na-stir up ba yung heart mo ngayon? Na you will not just going to sing. At kahit hindi ka marunong sumabay, okay lang, tataas ko kamay ko, Lord. Hindi ako marunong kumanta, pero aawit at magpupuri ako sa iyo. It's not about these people. It's all about the presence of the Lord. Did you know that even one string, kahit iisang string na lang yan, babagsak ang presensya ng Diyos? You know, I remember one time, we were in a, talagang matindi ang presence ni Lord sa church ng inalakihan ko. Na, wala na lahat, pinatigil na lang pastor namin yung lahat ng music. Isa lang ang naiwan. It was the bass guitar. And if there's something, one instrument that will lead to maiiwan sa music, yung bass, kasi wala naman yun, nota-nota lang yan, tigi-isa lang yan eh. But you know what? The Lord let me play that bass guitar with one string, putol pa yung isa, but it ministered the whole church for just one string. And I experienced that one. It's not because of the music. Alam mo yung ginagawa ko sa bass ko, ginaganito ko lang, oh. And the people are crying, shouting, and shouting for the Lord. Yung sounds sa music, no. It's the response of each and every person inside that room. Tonight, I'm praying that each and every one of us will respond. Pwede ba niyo akong bigyan ng E? Yung, gano'n ba? Pwede ba? 1, 2, 3, go! Ano to? C, D, E, F, G? May sintonado yata sa inyo, my friends. E as in apple. Shuhada, my friend. E as in apple. Okay? Airplane daw, airplane. Ano ba? Sige nga, isa pa nga, yung ila, key of E. Okay na. Isa pa. E. 1, 2, 3, fire! Tatalon ako dito! Next, fine. Pag ginanito ko, pigil ka agad ha. Okay? Kanina sa South, grabe. Okay? Sabihin mo sa katabi mo,
hindi to palabas. Inihahanda lang niya yung puso mo. They're not just creating noise. They're creating that music. That E has a chords. Yung E yan, mayroon siyang mga nota yan. But E, G, E, A, B. I don't know if you know the music. Those sounds they created, ano yan, nag-flow-flow yan. Doon nagra-ride ang presence ng Lord. Hello. Kaya, isa pa nga, para kay Lord. Yes. Praise Him. Praise Him. May the Lord bless His heart. Mas marami kay Lord. Alam naman sa inyo, dami-dami. Kay Lord ang papuri. Now, tuloy natin. Hindi pa tayo tapos. Hanggang 100 yan eh. Okay. Pindot. Praise enlarges, not enlarge, enlarges. Enlarges your perception. Pag nagpupuri ka, instead ng namamagnify yung problema mo, namamagnify yung pagpupuri mo sa Diyos. Namamagnify yung provision ng Diyos. Namamagnify yung healing ng Diyos. Namamagnify yung kilos ng Diyos. Kaya pag nagpupuri ka during your downs, during your moments na na-discourage ka, during nandoon ka sa depression mo, yung anxiety mo, dapat yung anxiety mo napapalitan pag nagpe-praise ka, nagiging anxiety. Sabihin mo sa katabi mo, sister, hindi na anxiety, anxiety. Tama ba, mga sister? Sabi mo, anxiety. Oh. Magsabi naman kayo. Lumalaki yung perception mo sa Diyos. Kaya pag pumunta ka sa church, nababawasan yung problema mo. At least, di ba nung moment na pumunta ka dito, parang bigat na bigat ka. Nung dinala ka ng kaibigan mo, dinadrugs ka pa. Drugs yung kinakaladkad kayo naman, masyado kayo. Iba yung isip nyo talaga. Di ba tama ba sis? Dinadrug. Di ba? Drug lang, okay. Eh madami sila, drugs. Okay. Saan ba galing yun? Okay. Yung perception mo sa Lord, alam mo kahit na wala kang trabaho, di ba? Wala ka man trabaho, pero sabi mo, para kang baliw, meron na akong trabaho, meron na akong trabaho. Tapos tinanong ka ng katabi, meron na ba? Wala pa, ikaw naman. Kasi yung perception mo na iiba. Ano, sabi pag sino gusto magka-baby rito, ikinin mo na amen. Tapos sasabihin mo, praise the Lord. Buntis ka na ba? Ikaw naman, wala nga akong boyfriend, mabubuntis ako. Barking at the wrong tree. Okay. Di ba? Parang nangyayari na kaagad yung hindi pa nangyayari. Because when you praise the name of the Lord, it shifts you from nothing into something. It shifts you from nothing into everything to the Lord. Na kahit wala pa, sabihin mo sa katabi mo, mayroon na. Kaya pag nagpe-praise ka, yung pamilya mo hindi buo, tinitingnan mo, pag buo na itong praise ko, tinitingnan mo na may nangyayari, business mo down, tataas yan, hindi mo pa nakita kasi nagpe-praise ka. Hindi pa dumarating yung visa mo, pag nagpe-praise ka, wow! Dapat yung talagang mute. Okay? Okay, hindi ako galit. Yung mute sana. Okay, handa na ba kayo? Namamasin na i-stirrup na yung heart nyo ngayon. Kasi next week, fasting na ulit na ako. Kaya tahimik ulit tayo. Kayo ngayon yung chance, opportunity natin ito. It enlarges your perception to the Lord. Lumalaki siya rather than just a religious thing na, okay, the Lord will provide. Okay, the Lord heals. Okay, the Lord sustain, restore. Pero iba eh. Pag yung nagmamanifest ka nandun ka sa atmosphere of worship, iba yung nararamdaman ng soul mo. Kaya yung mga lumalapit kay Jesus Christ, sabi sa kanya, Lord, sumama ka sa, diyan ka na lang, sabihin mo na lang sa, yung workers ko, yung servant ko, magaling na. Sabi ng Lord sa kanya, wow, tindi mo ha. Di pa ako nakakakinig ng ganyan na kapananampalataya. And God is looking for those people. Numatindi ka mananampalataya, hindi pa dumarating, para ka ng baliw na nagpupuri sa Diyos. Hindi pa kapag gumagaling, nagpupuri ka na kay Lord. Hindi pa nabuburn again yung kapatid mo. Wala pang nangyayari, pero nagpupuri ka na kay Lord. And I'm not saying, no. As yung bass, ang baho nito.
Hindi, mabaho kasi. Ang tawag niyang bass, baho. So, mabaho siya. Ang galing. Galing. Andiyan po ba tayo? Okay, sabihin mo sa katabi mo, handa na yung puso mo. Kaya, itong pagpupuri natin, opportunity na ito, sumakay ka na. Hindi ito palabas. I'm just stirring up your heart and your faith. Kasi pag nakita mo yung halaga nito, yung kaninang ganito ka lang, ngayon, nilala ka. Yung wala kang ganito, mamaya, magkakarabwak ka talaga. Oh, grabe. Anong more? Grabe. Tubig. Dito pala. Hindi iniingatan ko yung buhok ko kasi baka mahulog. Baka humangin bigla dito, Lord. Jesus. Asawa, patawarin mo ko. Okay. Next. I will praise the name of God with song and magnify Him with thanksgiving. Kaya sabihin mo sa katabi mo, wala pa, pero pinagpapasalamat mo na dapat. Eh po ba? Sino naniniwala rito na pwedeng gawin ng Diyos sa yan? And I'm not saying a sugar-coated faith in here. Yeah, some of you here, pinag-pray ko na magtuloy ang aking kapatid, namatay siya. Pinag-pray ko na mapromote ako, pero nawala ako sa trabaho na to. Hindi pa naman tapos si Lord sa'yo ah. Mamiri ka, yung namayapa, ikaw na lang. Praise the Lord pa rin, di ba? Oh, nawalan ng trabaho. Bakit yung mga nawalan ng trabaho rito, nagpapasalamat na sa Diyos? Kasi na-promote na sila ngayon eh. Mas lumaki yung sahod nila. Kung hindi sila nawala doon, parehas pa rin sahod mo noon. God has His own way. Ang gusto lang niya makita sa'yo, nagtitiwala ka sa Kanya, hindi lumalabas yung negative, reklamo. Practice praise in your mouth. Kahit na masungit yung asawa mo, praise the Lord pa rin. Yung iba, wala pang boyfriend ni minsan. Binigyan ka na niya. Di ba panalangin mo, Lord, bigyan mo ako ng asawa. Ngayon, anong prayer mo na ngayon? Kunin mo na ang aking asawa. Gagawin kaya ng Diyos yun? Hindi naman eh. Now, praise enlarges your perception. I pray sa bawat isa sa inyo rito, lumulong ngayon yung pagkakakilala ng Diyos. Tumatagal ka na kayo sa simbahan. Huwag sana natin maging religious activity na kapag nag-worship tayo dito, ginagawa nyo lang secondary and you're just excited to attend the service of preaching the word. Don't miss the praise and worship. Nilalagyan nyo ng, oh, okay lang yan, kasi praise and worship pa lang. Gamitin nyo ito na pagkakataon to stir up your heart so that when you listen to the Word of God, receptive na siya. Kaya niya nang mag-absorb. Subukan mong dumating. Preaching na, tapos ang lungkot-lungkot mo, hindi siya na-stir up yung heart mo sa praise and worship. Okay, kinig ka lang. Yun na naman, parehas. Yan na lang, sinabi niya na yan last week. Kasi nga, yung heart mo hindi na-prepare. Praise and worship, ang laki ng ganap nila eh. They are tinatawag natin frontliners. God is using them to prepare the way of the presence of the Lord. Kaya pag sila nag-praise and worship, sumabay ka. Para pag upo mo, yung heart mo, handang-handa na sa salita na nare-receive mo. Kaya huwag niyong gawing secondary lang yung pag-attend. Attend kayo ng praise and worship. Huwag niyong gawing parang, okay lang yan. No. Tanungin niyo yung mga nag-dwelling dito. Alam niyo yung word na dwelling? Ang mga workers, pinadwelling namin yan. And sometimes, inililid ko ang mga yan. Even the leaders here in sa church natin, the primary, ako mismo, I personally lead them to dwelling. Kasi ako musician ako eh. Pinapaawit ko yan, pinagpupuri kami sa Diyos. At wala doong yung pakeme-keme na pag-worship, pag talaga ngumangawa ang mga yan. Even the worship team. Do you think they're just performing here? Nauna na sila sa inyo na nakaranas ng presensya bago niya iparanas sa inyo. And you think that they are thinking like na parang musician lang sila magaling? No. Sila na unang nakaranas ng nararanasan mo ngayon. That's why I'm telling to them always, bago kayo magpaawit, bago kayo mag-song lead, kayo muna makaranas. Ano ipaparanas sa kanila? Ni ikaw mismo hindi mo naranasan. Hello. Kaya matatakit kung sila ngayon ang dito, pinatakan ng presensya ng Diyos. Sino nga tutugtog dito? Kaya dapat sila ngayon ang una makakaranas, no? Hello, leaders. Sabihin mo sa katabi mo, naranasan mo na bang presence si Lord? Ayan, pindot, malapit na tayo. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Matindi to. When you praise,
it reveals solution that you cannot see. Yung wala kang maisip na solusyon, magpuri ka, subukan mo. Nandoon ka sa banyo, umawit ka. Wala ka namang viewer, si Lord lang naman eh. Okay lang yun, magnawa ka doon, sumawit ka doon. Sa sasakyan, umawit ka. And those solutions, God can use it and can appear. Those solutions to the very front of your eye. Ay, thank you, madam. Thank you, madam. Palapakan nga natin ito. Tingnan nyo to. Hirap na to sa Tagalog sa akin eh. But alam niyo ginawa niya, I'm not lifting up this person, si Madu. He's a Nepalese. Bumili pa siya ng, what is it? Translator? Tourist. What did you do? He's a big tourist. No, he's not tourist, of course. Bumili pa siya para lang pag makinig talaga sa preaching ko. And every time na nakikinig siya, balik ko na lang ito, sira yata ito, sabi niya. Hindi makayanan ng Google yung Tagalog ko. No, you're still using it, right? But right now, you just throw it because whatever, you still read the English here, right? Because if I speak English here, you alone will understand, and this thing they will not understand. So I just consider them rather than, Are you getting my point? So, 99/1, so I just prefer, no, just kidding. Your wife here is a good transistor. Hello. Andiyan po ba tayo? Sabihin mo sa katabi mo, handa ka na ba? Igalaw-galaw na yung kamay mo. Worship team, ha? 1, 2, 3, go! Amen. Wala bumabalapak. Hallelujah. I'm sensing the Spirit. Verse. I tried to understand all of this, but it was too hard for me to see. Verse 17. Until I went to the temple of God. Anong ginagawa sa templo ng Diyos? They worship, they pray, they praise the name of the Lord. They offer unto the Lord. And you are here, all together, worshiping, praising the Lord, having fellowship with your fellow believer. Then I understood what will happen to them. Kapatid, pag nagpupuri ka talaga, minsan binibigyan ka ngayon ng liwanag ng Diyos, kapaliwanagan sa nangyayari sa sitwasyon mo. And sometimes you are crying nga eh. Diba pag nag-worship ka na, habang nag-worship ka, inaawit mo yung lyrics, pero kinakausap ka ng Diyos ngayon doon sa kinalalagyan mo. Sinasabi ng Diyos, ayaw mo pagdating mo bukas, ayaw mo pagdating na uuwi ka pa lang sa Pilipinas, pupunta ka pa lang sa trabaho, kinakausap ka differently from those lyrics na inaawit mo. Why? Because God is using your communion to Him to speak to you. Kaya maging sensitive ka minsan, na rather ikaw lang yung bato ng pagpupuri mo, sometimes you need to let it go, those words. Shut up, silent, and let God speak to you sometimes. Hindi natin mapapabuka ang bibig ng Diyos kung tayo lagi ang nagbubuka. Kaya mayroon yung moments na pinatitigil natin minsan ng music. And let God speak to your heart. Not congregationally, but very personally. Ito kinakausap sa asawa, ito kinakausap sa kapatid, ito kinakausap sa trabaho, ito kinakausap sa anak niya, ito kinakausap sa business niya. Kanya-kanya tayo, ito kinakausap ka sa pagiging mo, yung pagiging balahura mo, ikaw kinakausap ka niya sa self-control, ikaw kinakausap ka niya sa bisyo mo, ikaw, kanya-kanya tayo ang pangungusap. But God will always speak to us very personally. Yet we are congregationally here. Hello. I will praise the name of God. Sabi niya rito, until I went to the temple and then I understood what will happen. Next. Dapat tayo pagtapos. This is powerful. Pindot. Remember God's blessing. Kaya pag nagpupuri kayo, pinapaalala ng Diyos sa iyo. Of course, madaling magpuri kapag may blessing ka, right? But can you still praise the Lord kahit wala pa? Sige nga, sample nga kung kaya magpuri sa Diyos. Sino rito ang mga may inaantay sa Diyos? Mayroon pinagpipre sa Diyos? See? Hindi sumabay eh. Okay lang yun. Mag-flow kayong tala. Lord, sumabay kayo. In Jesus' name. Don't watch these people. Just go to the floor. Ano kayo? Pakiramdaman nyo. Live by the Holy Spirit. Andiyan po ba tayo? And I'm not kidding here.
Hindi ko ginagawa itong parang programa lang. Because this is on the spot. Sa totoo lang, I have my preaching. But because we are here to praise Him, and let's stir up the heart of these people. Every one of us. Ibigay natin yung papuri pagsamba. Na paglabas natin dito, not even single person here in this church, hindi niya naranasan ang presence of Lord. And if you're listening right now, hindi ako maniniwala, hindi na stir up yung heart mo. Nagmamatigas ka, no. It's fine. It's your decision. But I pray, na habang nakaupo ka dyan, nararamdaman mo na yung ano mo, yung uhaw mo, yung gutom mo, na magpuri sa Kanya. There's a lot of blessing in your life. Gigising ka pa nga lang eh. Kahit mabaho ang hininga mo, buhay ka pa. Lord, thank you. O di tulog ka ulit. Kaysa naman pagkagising mo, di ako makagalaw. Kasi kalahati ng katawan mo. Hello, nadaganan ng misis mo mga Kaya pala, di ako makakalaw, di ka makakalaw. Kasi nadaganan ka lang pala. Kaya sabihin mo sa katabi mo, araw-araw, masarang magpuri. Araw-araw, kailangan mong magpuri sa Diyos. There's no excuse to praise the Lord. Sasabi mo, ba't ako magpipraise? Pangit ang araw ko ngayon. Wala maganda. There's a lot of things that you need to praise the Lord. Nasanay ka lang siguro na kapag magandang blessing, saka ka lang nagpe-praise the Lord. Saka ka lang excited aawit, saka ka lang excited sa gawain ng Panginoon kapag may magandang blessing. But how about those moments na kahit wala kang blessing, na kahit wala kang natanggap sa Diyos, you still have this heart to praise Him. Next. Look at this. Malapit na tayo. Thank God. Pray to Him by name. Tell everyone. Say, basahin nyo. Belt out His hymns. Translate His wonders into music. Remember the world of His wonders He has made, His miracles, and the verdicts He's rendered. Marami dapat ipagpuri. Right now, this is a moment na pwede nating sama-sama tayo na magpuri. Next week, it will be a different story. Next week, it's a different order. Hindi ito pinaghandaan namin na, ito ganutin natin. No, it's led by the Spirit is one. Even my preaching, kanina na umaga lang binigay yan. I have my own preaching. I already preached to the Thursday people, right? And that's what, yun dapat ang pipreach. Pero, nililitan ng Holy Spirit dito to remind you that we don't just sing a long song or long music. No. Hini-extend natin yung pagpupuri sa Kanya kasi deserve niya talaga ang papurihan magpakailan pa man. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Do you feel the precious of the Lord? Look at this. Dalawa na lang. Tignan mo, pindot. Praise enlist God's protection. Ano yung enlist? It's like to release. Ano yung enlist? To provide. To help you. Kasi praise releases protection of the Lord. And you'll still remember in, I think it's written on Chronicles, chapter 2. Kung hindi ako nagkakamali. Nandiyan ba yun? Ito yung time na ang Judah, okay, ang hari nila dyan, si Jehoshaphat. At si King Jehoshaphat, malapit yan sa Diyos. At meron sila dyan na propeta na kasama. At nagkataon na yung mga nakapaligid sa kanila na mga bansa, gusto silang kalabanin. Gusto sila ngayon na i-invade. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, ipunin mo lahat ng mga bayan. And then sabi niya, sumamba kayo sa Diyos. At yung mga nagbabalak na kayo'y lusubin, ang Diyos ang bahala. Early in the next morning, sabi niya, early in the next morning, the army of Judah went out to the wilderness of Tekoa. On the way to Jehoshaphat, stopped and said, listen to me, all you people of Judah and Jerusalem, believe in the Lord your God, maniwala kayo sa inyong Diyos, and then hindi siya nag-stop doon, you will be able to stand firm. Believe in His prophets, maniwala din kayo doon sa nagsabi, yung propeta. And tonight, I'm not a prophet, but I am sending the message to you, kapatid. I know you believe in God. But do you believe in those words na sinasabi ko ngayon sa'yo? Because it said in here, believe in His prophets, you will succeed.
Hindi lang doon sa naniniwala ka direct sa Diyos, pero yung pinipris ko ba, ang talong ko sa'yo, binobola lang ba kita? O naniniwala kang totoo ang kanyang salita? That's good, if you believe. Kasi pag naniniwala ka, He says it, believe in His promise and you will succeed. Anong kasunod nun? After consulting the people of the king appointed, tinan mo lulusubin na sila. Ang ginawa niya, instead na tawagin niya ang kanyang mga military forces at sila ang iharap, ang tinawag praise and worship team. The king appointed singers to walk ahead of the army. Instead na yung mga makikibaka, makikilaban, dala-dala yung mga pana, dala-dala yung mga sibat, dala-dala nila yung espada nila, o kaya yung mga spear o sputnik, hindi ko alam kung anong mga gamit nila doon ng time na yun, tirador, di ko alam. Pero sabi ng Diyos, inilagay sila sa harap. And He says in here, singing to the Lord, praising Him for His holy splendor. This is what they sang. Give thanks to the Lord, His faithful love endures forever. Sino may awit yan? I think si Chris Tumbling yan eh. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Yung kantang yan, yung pinaawit sa kanila. Hello, ewan ko lang, siguro yung worship team, siguro ipapain sila. Sila siguro ipapapatay na una. Hindi. Sabi mo sa katabi mo, may plano ang Diyos. Weird, di ba? Sometimes ganyan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Parang weird. Umawit ka lang, magkakatrabaho ka na, baliw. Aawit ka lang, maayos ang pamilya nyo, baliw. Aawit ka lang, gigiba ang walls of Jericho, baliw. Aawit ka lang, tataas ang kakamay, the Lord will provide, maniwala ko dyan. Hello. That's the way how God works. Sometimes He wants to see your belief first before you will see the answer. Gusto niya mo una mo rin paniniwala mo. My question is, do you believe in the God of impossible? Do you believe that nothing is impossible with God? Then you are candidate to receive such a huge blessing in your life. Do you believe na itong mga soldado, itong mga worship team na to, na inilagay nila, matatalo nila? You know, as per the study, yung pong warriors ni Jehoshaphat, overwhelmed number dito sa compare sa mga lulusob sa kanila. There's no way that they will win. At ito pa ang binigay sa kanila. Worship team ang ilalagay. Tingnan mo sa pagka nangyari. Pagpindot mo, 22. At that very moment, makinig ka mabuti, tingin ka dito. At that very moment, yung umaawit pa lang sila, yung umahanda pala silang, nagtotono pa lang, at the very moment, they began to sing and praise. Yun ang prayer ko ngayon. Mag-uumpisa pa lang tayo ngayon. Ito. I could feel the atmosphere. Yung pag itataas mo pa lang kamay mo. Kasi totoo na ito na na-stir up na yung heart mo eh. Alam mo na kung saan tutungo yung papuri mo ngayon. Alam mo na pag tinaas mo ngayon ang kamay mo, para kay Lord talaga. Pag umiyak ka, alam mo para kay Lord. Kanina, hindi pa eh. Pero ngayon, parang iba rito, nakaganito pa kanina. Pero ngayon, iba na. Pag umawit tayo, look at this. At the very moment they began to sing and give praise to the Lord caused armies of Ammon, Moab, Mount Seir to start fighting among themselves. Umaawit sila sa kabilang bundok. Yung mga kalaban nila, sila naggulpihan. Siguro, ang tagal naman na, sa mag-maestra, tayo na lang. Binugbog nila yung isa. Hindi bugbog lang, talagang pinatay nila. Tapos nung natalo na yung isang kalaban, nila, o tayo naman. Sila ngayon na naglaban-laban. Anong ginagawa ng Israelites? Nagpupuri. Kapatid, dalangin ko sa umagang ito. Hayaan mo yung mga gawa ng kahoy dyan sa labas. Habang nagpupuri ka rito, may ginagawa rin ang Diyos sa'yo. Naniniwala ka ba doon? What the very moment that you are raising the name of God, that you are worshiping Him, that you are giving the praise, that you are shouting and saying, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. May nangyayari na sa pamilya mo. Kahit nasa Pilipinas pa yan. Kahit nasa ibang bansa pa yan. Yung boss mo natulog, may ginagawa na. Even in dreams, God can speak to your heart. Yung mga boss ninyo. Out of nothing, God can create something. Just prepare. Because the moment nasisigaw ka mamaya, even in Jericho, they shouted. Alam niyo, pumunta kami sa Jericho. Nung kami nagpunta sa Israel.
Hindi na namin napuntahan yung walls of Jericho. Alam niyo yung dahilan? Because literally, the walls had been flattened. Pasahin niyo ang sarili niyo, the walls of Jericho become flat. Nung tinanong ko yung pastor, bakit ano na? Pastor, maniwala ka sa hindi. Pulbus, sabi niya. Literally na pulbus talaga yung lugar. And now, binagordyan na yun kasi ang Jericho ngayon is part na ngayon ng West Bank yan. Which is hindi na pag-aari ngayon ng mga Jews yan ngayon. In Palestine area na ngayon yan. Hello. Now, listen very carefully. The walls has been flattened down. Anong gamit? Sigaw lang naman ah. Tapos sasabihin mo, sigaw lang ngayon, sisigaw ka lang kay Lord. May mangyayari kaya? Sisigaw kaya ako, may mabubuntis ako? Sisigaw kaya ako, gagaling ako? Pagpupulis. Ako huwag mong tanungin. Tanungin mo siya kung totoo kaya. Kasi tanungin mo sila, sasabihin nila sa'yo, you never seen enough. Hindi mo pa nakikita that even Paul and Silas were in the prison. They were praising kahit na silibugbog na, kahit may mga latay, may mga sugat, may mga problema, tad-tad na ng problema. They will sing praises to the Lord. And then suddenly, suddenly an earthquake. What is earthquake? Is it a man-made? It's God's move. Just the tilt of His finger, the earth moves. Kapatid, isang ganito lang ni Lord sa buhay mo. Mababago lahat. Have you heard the word I'm telling to you already? Paulit-ulit ko sinasabi niyo ito, that when you are in the presence of God, everything is subject to change. Yung buhay mo na hindi mabago-bago, just like them, nakatalikala sila. But praise breaks those chains. Praise break those yoke and bondage in your life. Gusto mo makawala talaga sa bisyo? Gusto mo makawala? Praise God. Makikita mo, suddenly those, paglabas mo rito, hindi ako nanigarilyo ngayon. You will see, isang linggo na, hindi na pala. Tapos maalala mo, di kaya yung pagsigaw ko? Manda ka. Maraming mababagong buhay ngayon sa oras na to. The very moment. Lord, I pray this heart who will worship you in spirit and in truth will manifest signs and wonder, miracles, power, anointing that breaks every yoke. And lastly, look. Wow! Tayo. Excited na ba tayo? Are you excited? Worship team, I need you here. Sabihin mo sa katabi mo, nakahanda na ako. Sino tayo? Pero hindi na Pindot. Palakas. Pindot. Ayun na, yeah. When the army of Judah arrived, they looked out to the point. Yan na, tapos na yan, natalo na sila na doon. Tignan mo nangyari, oh. After looking out to the point of the wilderness, they saw there were dead bodies. Tiningnan nila yung lugar, patay na lahat yung mga Moab, Ammon, Mount Seir, starting fighting each other. Ang nangyari, eto na, nag-destroy ang isa. Verse 24, when the army of Judah arrived, they looked out to the point, wala na. Bodies were lying down, not a single, kahit isa, walang nakatakas. Eto matindi, 25. King Jehoshaphat and his men went out to gather, what? Plunder. Lalabas kayo ngayon dito. May nakaantabay na plunder sa inyo. Ano yung plunder? Biyaya yan, blessing yan. Yan yung mga ari-arian ng mga kaaway na ninakaw niya sa inyo nung bumagsak ang business mo, nung nawalan ka ng trabaho, yung pamilya mo na nasira dati, humanda ka, you will bring back. The enemy will bring back what has been stolen to you multitudes of time. Hallelujah. When Job prayed for his friends, sabi niya, and the Lord gave him twice as much he had before. I pray this morning, yung mga ninakaw ng demonyo sa pamilya nyo, ninakaw ng Diyos sa finances mo, ninakaw niya sa health mo, may the Lord bless you. At ngayon bumalik sa inyo lahat ang mga pinlander ng kaaway sa buhay ninyo. Praise Him!
They found vast of equipment, clothing valuable more than they carry. Kapatid, I pray, more than enough ang tatanggapin mo ngayon. 2024 is a year of more than enough. Wow! Sabihin mo sa katabi mo, excited na ako talaga. Kanina pa. Are you ready? Last, tinan mo doon sa dulo. Pindot. Praise breaks chains and open doors. Yung mga walang trabaho, magpuri ka na. Yung gusto ng promotion, magpuri ka na. Kapatid, yung nakakailangan ng lisensya, license, magpuri ka na. Yung mga gustong makatakas, yung gustong makatakas sa bisyo, praise it. Close your eyes. Alam ko pagod ka. Alam ko namamaos ka. Alam ko masakit yung kamay mo sa papalakpak. I don't know. You feel that parang pagod ang katawan mo. But did you know, maybe your flesh is weakening. Parang pagod. But your spirit is so strong right now. Because praise lifts up your spirit. I could feel that anointing right now to you. You are now a God's presence bearer. Alam mo ba, lalabas ka ngayon dyan? Babalik ka sa bahay, babalik ka sa opisina, kahit saan ka pumunta, the presence of the Lord is with you. And things will subject to change. Kapatid, do you believe that you are now carrier of His blessings, carrier of His presence? Take a deep breath right now. And inhale the goodness of God in your life. Yes, Lord. Lord, ang hirap man tapusin. Pero dito ko po kayo, Panginoon, magpapasalamat ulit. There will be another day, but this day, it will be a mark of what you have done in our lives. This will run to the history of our lives. Tatanda ka, hindi mo makakalimutan tong araw na to. Lilipas ang araw, but you will never forget this day that you have received something to the Lord. Hindi mo pa nakikita, pero maniwala ka, may ginawa na ang Diyos para sa'yo. Dahil totoo ang iyong pananampalataya. At sa maniwala ka sa hindi, you might not receive it right now, or hindi mo pa ma-receive yung pinanalangin mo pa, your spirit will always glorify Him. And you will say, Lord, ma-receive ko man o hindi, my heart and soul will always still praise you. Let's pray. Lord, we will leave this place and this building once again. You have blessed us with this beautiful place. And indeed, we pray for this Radisson place, oh God, that catering us always. We cannot find another place, oh God, better than this as of now. But you always prepare a better place for us. But as of now, Lord, maraming salamat, binigyan mo kami ng lugar ulit na makasamba ng sabay-sabay, sama-sama, Panginoon. And indeed, it's so sweet to praise together with my fellow believer. Thank you, Lord. Indeed, ang sarap talagang magpuring sama-sama ang mga kapatiran, Panginoon. Raise your hand right now before you leave this place. Lord, paano mo kami ingatan sa pagpunta rito? Ipinagpapasalamat po namin ang pag-uwi. I know the enemy will be out there. The real battle is out there. But Lord, if you are with us, then who can be against us? Lord, your anointing, your angels are with us. Thank you, Lord. Peace be upon you right now. Shalom to each and everyone's heart. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon us and give you peace. Sumainyo ang pag-ibig ng ating Ama, ang biyaya ng Kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Kristo, at ang pakikiisa ng Banal na Espiritu, at ang lahat ng nakaranas ng presensya ng Diyos magsabi ng Amen.